mahalagang spiritual blessing ay ang blessing of salvation. Kaya libre po lamang ibabahagi natin sa tao, marami ng tao, through the sharing of the gospel. Please pray, tomorrow, I will have the opportunity to preach live sa radio. Apat na siguro na makakapag-preach sa radio. Malay mo natin, baka susunod sa, Tiboloy. Unti-unti daw yan, unti-unti. Kamaya tago muna. Pray po natin, ang cover ng broadcast is Bicol region, pero some parts of the Visayas yung naabot din. Kasi yung Bicol dialect, may relation din sa mga walay, yung mga kapareho. Pero medyo sagat din ng tanggang frequency. Maabot sa kanila yung broadcast. So please pray about nabigyan ng Diyos ng mga seed, Tayo mo ngayon na nasa field, tayo lahat, and the field is the world. Tayo may mga laborers in the Lord's vineyard. Ang ating mga itatanim ay ang lingin ng salita. At hindi natin alam kung ano natutubo, intention ng master para magkaroon ng mga Christians, mga weak, pero meron din mga tears na lumalabas. So, yun po yung sa biyaya na lang ng Diyos sa kanyang pagpapala. Ang ating duty lamang ay magtanim ng magtanim. It's up to the Lord how to bless the ground. So, please pray for this trip for us. Maganda hong pagkakataon nito na makapag-share ng ating doctrine. Kung pagiging pagpapala ho sa ilang mga pastors, pag sila ho na-convert, from probability, buong simbahan, susunod na convert. Usually, ganyan ang nangyayari. Pag-pray po natin yan. There is a verse in the Bible that if we can convert someone from his sin, or we can correct somebody sa kanyang maling direksyon, you are actually saving him from a lot of sins in the future na maaaring sana niya makakomit. So, ganun din po yun, kung hindi mo makakonvert sa right doctrine, marami pang error na ipapaaral niya. Pero kung sa ngayon pa lang, mapuputong na yan, medyo patahito na yung kanyang nakalat ng mga error. So, yun ang ating pagiging position sa ating mga pagtanggap ng mga pagkakataon, At magalap po tayo na ating nag-engage sa Panginoon, kahit sa anumang forma, kahit sa mga bata, through the form of DVDS. And I encourage everyone, kung meron nung magpapaimbita sa inyo ng preach, na-cleaning ng mga tao makikinig, mag-imbita ho kayo ng mga preachers. Meron kayong birthday party sa inyong mga bahay, kung may arawan kayo, at meron kayong mga invited, like 15 minutes preaching or 30 minutes preaching, maganda ho pagkakataon yan. Maganda ho na sa lahat ng opportunity na binibigyan ng Diyos ay ating pangaral ng ating Panginoong Kristo. Dahil naman po ang ating layunin habang tayo nasa mundo ito. To preach Christ. Again, let's turn our Bibles to the book of 1 John chapter 5. At tapusin mo natin ang ating lesson started this morning. The title of our message, itong bago, I will come back to tell you, is on top of the world. There is a longing for each of us to be on top of the world. Hindi tayo nasa ilalim. Hindi tayo nabibigatan. To be on top of the world means to be the one in control. Hindi ikaw yung control ng circumstansya. Marami sa atin, tayo yung nagugupo. Tayo yung nadadalinan ating mga events ng buhay, mga details of life. Tayo yung nakokontrol nito. Parang siya nag-dictate kung sasaya ka o hindi. Hindi mo dapat gano'n. Sana tayo po nag-dictate ng tempo. Doesn't matter ano pong ating mga circumstances. Kailangan hindi tayo po nadadala ng circumstansya. That's what we mean by being in control. And not being controlled
to conquer and not to be conquered. And this morning we have said that the Lord puts us in an atmosphere of conflict. There is a war going on. Sabi ni Paul sa Paul in Ephesians, for we wrestle not against flesh and blood, but we wrestle against principalities in the powers of the air. Dito po yan sa atmosphere, ganyang gera. Kaya nakalaman po natin ng mga spirit beings. At tayo rin po merong spirit, and they are able to insinuate and give suggestions into our minds. Akala ba natin yung mga world powers, mga leaders, mga malalakas sa bansa, yung mga leaders na they are just thinking by themselves alone, na hindi sila being dictated by the forces of evil. Who do you think is behind Bin Laden? Diba? So palagay nyo, sinong nasa kabila ng kanyang mga evils na nasa kanyang isipan? Na mag-sponsor siya, gagastusan ng milyong dolyares just to kill people, senselessly. Kung may galit siya sa kung sino ng tao, sa civilian niya, diba? At mostly ang kanilang target, civilian, di ba? Resabi bombing, yung mga lahat. Bombing. Na nanahimik yung mga turista. Nagbibigay ng opportunity ng employment sa mga taga-Indonesia, ang tourism. And then, sisirain nila yung diskarte ng bansa. Because of that. They are here to strike terror. And who do you think is behind that? Behind Bin Laden, behind his families. Alam nyo, bigyan tayo na, maka-smile pa. Ganyan nyo, kaya anong klaseng demonyo ang pumasok sa mga taong yan, di ba? Grabe ang pagka-distort ng kanilang mentalidad. So these people are not acting by themselves alone. Meron pong pwersang nasa likod nila. Imagine you will commander an airplane, ibubugong mo sa building. Yung namatay lang, ilan yung namatay? 2,000 dun sa Twin Tower ng World Trade Center. Imagine ilang tao pa lang nasa loob mo. Diba? Dahil pala karaming tao nasa loob ng building na yan. Ang mga matay, 2,000. Doon sa Pentagon, ilan ang namatay? Nasa 250. Kung hindi lamang hindi lamang na-control yung piloto na bububusan na dun sa Washington DC. Remember that? Pagpit na yan ang captain. Dadalhin sa White House yung reklamo. At alam nyo kung saan nag-aaral yan? Kapats. Yan sa Pasay. Yung mga terrorist na tumawag ng mga manibela, pinasok yung cockpit at tinagaw yung manibela sa mga piloto. Dito na nag-aaral sa Pilipinas yun. Kaya, dito parang breeding ground ng mga terrorists. Malapit lang tayo sa Indonesia, iba dyan yung Jamaya Islamia. Indonesia. So, mabilis sila ng travel. At mahirap talaga i-monitor ang Pilipinas. We're composed of 7,100 islands. Nagpas na dadagdagan pa yung paglotay. Paano mo mababantayan lahat yan? Kaya mga, natin, karat-karat na. Ang gamit ng ating Coast Guard, ang gamit ng Navy natin. Iiwanan ng mga kumpit ng mga abusaya, di ba? Ang tutulin ng mga kumpit niyan. Paano mo abulin yan? Remove from Palawan to Dos Palmas, Palawan, di ba? Dinala nila sa Holo. Galiliit lang na bangkayan, pero ang bibilis na. So the point is, there are forces, evil forces behind these people. So we are in a conflict. At sinasabi ng Panginoon, put on the whole armor of God. Di ba? Pinaghandaan tayo ng Panginoon ng panlaban sa kaaway. Of course, the allusion there before is yung Roman soldier. So, kinokopya ang form of defense natin in defense sa isang Roman soldier na meron siyang shield, merong helmet, may sandal, baga sa atin, combat shoes, merong mga breastplate, merong mga breastplate. And by the same token, sa spiritual fight, binigyan din tayo ng Panginoon ng panlaban sa forces of evil, sa lahat ng mga kasamaan pwede ibato sa atin. We were given the breastplate of righteousness and the shield of faith. Pero meron din tayo pang offense, which is the sword of the Spirit, which is the Word of God. At meron tayong helmet of salvation, at meron tayong sandal for the preparation for the preaching of the gospel of Christ.
At kung aralin po natin yung garments at yung pananamit ng Roman soldier, walang depensa sa likod, lahat sa harap. Which means it is safe to fight frontal. Mas safe sa iyo ang lumaban ang harapan. At ang pinakadelikado sa isang sundalo ay tumalikod dahil walang depensa para sa likod. Pag tumalikod ka sa laban, you are very much exposed. Ganun din po sa spiritual warfare, pag umatras ka, ikaw ang kawawa. Lalo kang exposed at lalo kang vulnerable sa pwedeng gawin sa'yo ng kaaway dahil umatras ka na. No? Kaya mas safe para sa Kristiyano magpatuloy sa laban. Yan ang pagpapatuloy. Ano? Hindi yung atras ka, yun ang safe. Hindi ho. Mas safe ang lumalaban. Okay? So we are in a warfare. And we have said that we have three main enemies. Ano nung umaga, natin po natin yung the world as one of our enemies. Ang mundo nito. Kaysa po sa ating kaaway. The world system. We are in this world, but we are not of this world. So, kinokontra po natin sa mundo ito ay ang kanyang sistema. The system which is anti-God. It exalts itself about things that pertain to God. Kumbaga, lahat ng tungkol sa Diyos, maaari lang burahin. And even as they did not like to retain God in their knowledge. Ayaw ng tao ng mundo ito na makasali ang Diyos sa kanilang buhay. If they can just get rid of God in their life, pwede lang wala ng Diyos. Why? Because man by nature is a rebel. And for as long na merong nagre-regulate sa kanyang buhay, merong nagsasabi na these things you ought to do and these things you ought not to do, he is not comfortable that way. Hindi po komportable ang tao na piniprenohan siya sa kanyang mga gustong gawin. Kaya nga maraming tao na gustong i-convince ang kanilang sarili na hindi nagsalita ang Diyos. That God did not speak. At walang nagsabi na masama gawin ang bagay nito. Dahil gusto po ng tao na gawin lahat ang kanyang gagawin because by nature he is a rebel. There are people who try to convince themselves, tell other people. Di ba meron isang religion na tawag ni Christian Science? And how do they define sin? Paano po ang definition ng Christian Science sa sin? That sin is not actually a sin against God, but it's just a what? It's just a figment of their imagination. Akala mo lang may kasalanan ka. Akala mo lang kasalanan niya, pero imahinasyon mo lang niya. There is no such thing as sin. Ano? Yun ang pagkaka-define ng religion na yung Christian Science. At pagka na-convince lang sa religion na nila na gano'n nga, wala na akong control sa kanila na gawin. Bawat naisip nilang kasalanan na gagawin nila. Okay? So we need to fight this world in its system. In its philosophy. Sa kanyang paniniwala, sa kanyang pananaw sa mga bagay-bagay, at sa kanyang sistema ng laban sa Diyos. Alam niyo po, ang mundo ito, they are out to destroy the institutions that God has given. The government, pero po mga pwersa nga, gusto nilang alisin ang gobyerno. They want the rule of honor, they want anarchy, Gusto nila walang nagkocontrol sa kanila. What else? Ano po ang gusto ng tao? Ayaw na lang ng institution of marriage. They will destroy the institution of marriage. Pati same-sex marriage, illegalize. Grabe yan, grabe. At dyan po karamihan dyan pa. Gabi, pinapanood ko yung tungkol sa mga bakla. Hindi ka ba natatakot niya na lalaki ka, nagtending ka ng contraceptives? Mga lalaki, umiinom ng pills, pills na pang babae. To enhance their chest. To augment their chest. Pagkaroon ng magandang nerves. Tsaka pagbago yung voice. Para bumagal yung pagtubo ng bigote. Kasi, may estrogen, sabi nila. Hindi ka man natatakot na may side effects yan sa'yo. Isa nga, medyo naninikit na yung dibdib. Pero sabi niya, okay lang. At least, gumaganda ako. Kung mamatay man ako, at least mamamatay ko maganda. Doon ako nang inikilabutan. Doon ako nagdigigil.
Walang takot sa kasalanan kahit ikamatay. Doon ako medyo hindi ko nagugustuhan yung narinig ko na okay lang mag-rebel sa Diyos kahit ikamatay niya, basta magawa niya yung gusto niya. That's how rebellious man is. Ano? Ganyan ka anti-God ang tao in this world. Ano? Pero parang pinopromote ang cause nila, kakapian media. Magandang kamay ng pelikula, so opera o TV shows, ano? Sitcom na walang bakla. Halos lahat may bakla, ano? Grabe. Kinikilabutan din ako sinasabi dun sa iHeart ko pare na being a homosexual does not make you less of a man. Ano? Parang tuloy na-encourage ang mga tao. It emboldens them. Parang lalakas sa loob nila to come out to the open. There's nothing wrong. Walang mali dyan. Dahil po mga kapatid, this is not our world. This is God's world. Hindi natin property ang ito at meron nagraral, meron nagsasabi ng mga masama, mabuti ko ang sabi. No? And that is God. Meron sa mga binawal, meron mga pinayagan, at meron mga hindi pinayagan. Kaya mga kapatid, huwag tayong papadala, huwag tayong sasakam, huwag tayong magiging relax sa ating pag-guardia. Ano, sa mga philosophies na pilit na ibinobombard sa atin. Ano? Kasi po, using media, using music, using television, ano, kung ano pang mga bagay, para tayong sinisynthesize. Alam niyo po, pag sinisynthesize ka, parating nababanggit sa iyan, you become immunized. Na-immune ka. Parang hindi mo nararamdaman. Kapag hindi mo nararamdaman yun, parang feeling mo, what's wrong? Ano bang mali? Diba? Pag mayroong mga kasalanan nangyayari, nung araw, magbablush ka. Pero ngayon, pag mayroong mga narinig na ganyan, eto ngayon. What's the big deal? Bakit? Araw-araw mo na kasi narinig, araw-araw mo nakikita na synthesize ka na, ano ibig sabihin mo? Parang yung palo sa'yo, yung unang palo sa'yo, masakit. Pero pag araw-araw doon ka pinapalo sa lugar na yun, kahit ilang palo na, parang sisipo ka na. Bakit? Na-synthesize ka na. Kung nagkakalyo ka na. That's what I mean, mga kapatid. Bakit dumating yung araw, because of this world system, na maka-anti-God, pati tayo madala. Pati tayo magsabi na, ano bang mali kung yun ang gusto nilang lifestyle? Pati tayo madala. Kailangan po natin labanan yan, mga kapatid. It is a system. It is a philosophy in this world na anti-God. Anti-godly institution. Ano? Did you know that communism is also anti-God? It is anti-family. Ang gusto ng communism, ang mga anak, property ng government. Hindi sa pamilya. Kaya nalito lang ang bata, inuunan ng gobyerno. Ano? Hinihilera yan para mga machines. At para makina ang pag-bill sa mga babies. Andyan, sa katebang mga bata, parang ritual, parang makinarya ang pagtrato. Ano? Pati pagpapagatas, pagpapakain, ano? And then, pagka malaki na, i-brainwash. Pero kang bata na pinagtayo ng monumento, bakit? Sinumbong niya ang tatay niya. Sinumbong ang tatay niya, naging sikat siya, pinagpagawa ko siya ng monumento. Dahil ang loyalty niya raw sa gobyerno, wala sa family. And he was made as an example. Pinagtayo siya ng monumento. So that's anti-family. Okay? Kaya sabi na Romans 12:2, be not conformed to this world, but be transformed by the renewing of your mind. Maraming pong pang-attract, maraming pang-hatak ang mundo nito. Pero mga kapatid, ang ating kaligayahan ay hindi mo natin hinahanap sa mundo nito. But our happiness ay hinahanap natin sa world to come. Inindan ng Diyos sa atin, sa mundong darating. Sa pindiho sa mundong kasalukuyan. Okay, we must find our happiness in things above, not on things below. Number 2, the devil. We should be aware, mga kapatid, that we have an enemy. And though this enemy is not omnipresent, he is not omniscient. Yan ang kaibahan ng Diyos kay Satanas. Si Satanas, although he's a powerful being, pero hindi po siya omniscient at hindi rin siya omnipotent. Hindi rin po siya omnipresent. Pero kahit na meron siyang limitation, mga kapatid, meron siyang host, meron siyang army, very well organized.
Very well organized yan. Ano? Kaya nga, forces of darkness, forces of evil, may puwersa yan, ano? May army yan. I remember, merong isang bata, a 14-year-old girl, ACE student na possessed. Nag-aaral po ako doon sa school na yun, nag-ACE sila. Yung bata, nakatulog sa loob ng 14 hours yata or 18 hours in one position. Walang kalawan. Parang patay yung naka-position ko. At nung pagising, nakikipag-struggle sa mga deacons. Asa sa mga deacons doon, classmate ko, weightlifter, RPT yun. Yung anak niya, nag-gold medal na, babae. So, nakikita kayo yung isa sa TV. Pero yung tatay niya, yung nakaklase ko, ang laki ng katawan nun. Pero parang kayang-kaya ng bata. Malakas. At tinanong siya, ano bang pangalan ko? Sumasagot, pero hindi na yung bata sumasagot. Ang sabi niya, ako si Leon. Pero yan, no? Nagre-respond niya. Hindi na yung bata yun. Taga-saan ka ba? Taga-Muntinlupa. Sumasagot siya. Kumbaga, meron silang parang area. At meron na akong first-hand experience yan sa kapitbahay naman. Pagka nasa kanya yung evil spirit, he's like a different person. Pero pag umalis yung spirit, normal lang naman siyang tao, talaga. Sabi niya, tulungan niyo ako, ayoko sumama sa kanya. Tulungan niyo ako. Pero kapitid niyo, ayoko sumama. Maya-maya, pag pumapasok na naman yung demon sa kanya, ibang personalidad na naman siya. And it's like that for 1 hour. Hanggang sa pinatugtugan ko siya nung baptist favorites natin, pinunto ko sa tenga, natakot sa baptisinal yung demon, lumayas. At sabi ko dun sa kapatid, patugtugin niyo lang ito ng paghapon. Yung take na yan. Kayaan niyang makalayas yung demon niya. At ako naman, madaling umuwi, pagkakatray yung bahay namin, tapat ng bahay. Baka lumipat sa bahay namin. Hindi naman tayo magpaposes na, pero pwede kang pahirapan. Pwede kang pahirapan. Pero hindi ka kaya pasukin kasi may nakaproses sa atin, di ba? We are already possessed by the Holy Spirit. Kaya hindi na pwede pumasok ng demon sa Christians. Pero pwede silang manakit. Pero pwede gumanti sa anak mo. Pwede gumanti sa kasama mo sa bahay. So we have an enemy, devil. No? The Christian faces a malicious foe, a fallen, powerful enemy, which is Lucifer. No? At kailangan po natin labanan ang kanyang mga, very crafty, very clever. Marami siya mga subtle ways. Marami siya mga matalinong mga pamamaraan. And for all you know, mga kapatid, even church members can be used by the devil. Ano? Kahit mga Christians, even other Christians can be used by the devil, right? Kahit hindi ka na niya mapapasukan, pero he can insinuate, ano? Pwede siya maglagay, magbulong-bulong sa isip mo, magbulong-bulong. Ano? At mamaya, he will cause trouble. Because the main purpose of Satan is to oppose God. Para i-oppose ang gawain ng Diyos. I-oppose ang kanyang cause, ang pag-prosper ng gawain ng Panginoon. Ano? And he can use many things. Kaya sabi ni Paul, huwag kayong papalalag sa kaaway. Huwag kayong magpapaisa, huwag kayong magpagamit. Ano? So, huwag tayong magpapagamit, kapatid. Sahin po natin sa 1 Thessalonians chapter 2, verse 18. Talagang mayroong umihinder sa gawain ng Diyos. At kahit sa mga preachers, sa mga manggagawa, mayroong umihinder sa kanila. 1 Thessalonians 2, verse 18. Wherefore, he would have come unto you, even I Paul, once and again, but Satan hindered us. So, kumikilos ang kaaway para pigilin, ang prosper ng gawain ng Panginoon. Totoo, hindi ko natin nakikita ang kaaway. Pero totoo rin po na kahit hindi natin siya nakikita, pwede gagamit siya ng ibang tao, para pigilin ang gawain ng Diyos. The next enemy that we have is our own selves, which is the flesh. Itong ating sarili, ating sinful nature, hindi ho yan nawala when we were born again. Nung tayo po'y na-born again, kunyari, mukhaan mo, meron kang sinful nature,
Nung masave ka, nagkaroon ka ng new nature. Pero yung sinful nature, hindi nawala sa iyan yung new nature. Ay, yung sinful nature. Yung old nature, the old self, hindi nawala yan. Nagkaroon ka lamang ng bagong kalikasan, which is the divine nature, partaker of the divine nature. When we partaker of the divine nature. Okay? So yan po ay nagko-conflict, naglalaban niya. Kaya sabi ni Paul, O wretched man that I am. Ano sabihin ng am? It is a present state. Ito po ay present na kalagayan ng mga mananampalataya. Meron siyang struggle. The good things that he wants to do, napipigilan, at yung bad things na hindi niya dapat ginagawa, yun ang nagagawa niya. So there is a conflict in the soul. At ang ibang term na ginagamit dyan is a war against meron po mga last, fleshly lust that war against the soul. 1 Peter chapter 2 verse 11. Yan daw ay mismo sa katawan natin nangyayari, no? 1 Peter chapter 2 and verse 11. Dearly beloved, I beseech you as strangers and pilgrims, abstain from fleshly lusts which war against the soul. So, saan nagagaling yung saan ginaganap yung war dito sa ating sarili, mga kapatid? It's in our mind and it's in our body. Ano? Kaya sabi dyan, yung ating mga members. Sabihin ng members, yung ating body parts. And the conflict also goes on within our soul, dito sa ating isipan. Ano? Abstain from fleshly lusts which war against the soul. So meron pong conflict. At alam niyo po ba, kapatid, nasa-save mo pa lang, bago ka pa lang Kristiyano, makaka-discover ka ng kaaway. Baka kaaway mo ay tumang iyong sarili. At yung pakikipagtunggalin sa sarili, mga kapatid, ano yan? Medyo tough. Mabigat na kalaban ang sarili. Kaya po nang nabanggit ko kanina ng umaga, mas madaling magpasunod na ibang tao ang sarili ang mahirap na masunod. Madaling magdisiplina ng iba ang sarili ang mahirap disiplinahin. Is that right? Madaling magsabi sa anak mo na, hindi ka magsimba. Pero sometimes, tayo naman, tinatamad na magsimba. Ano? So, it goes in our mind, within ourselves. Ano? Sabihin natin sa mga anak, kung hindi ka nagpe-pray, matutulog ka na, hindi ka man lang mag-pray. Pero ikaw mismo, you are also guilty. Ano? So, mabigat kalaban ng sarili, mga kapatid. Hanggang sa tayo nabubuhay. Pero po mga bagay-bagay na i-deny natin sa ating sarili. Diba sabi ng Panginoon, deny yourself. If any would be my disciple, if you want to be a true disciple, there is a price to pay. There is a price to be paid. At sabi ng Panginoon, if any would be my follower, if any would be my disciple, let him deny himself, take up his cross daily, and follow me. Ano yung deny niyan, kapatid? Self-denial. That's actually self-denial. Yung sabihin po ng deny yourself, meron mga bagay-bagay na hindi mo papayagan sa buhay mo. Kahit ang gusto mo, pero hindi ka dapat, i-deny mo na yan sa sarili mo. Hindi na po pwede sa yan. You deny yourself of that. Tatanggihan mo na yan, hindi na po pwede yan. Ano? Sometimes, gusto natin maging comfortable. Kung maaari sana, Sunday, pahinga tayo. Dahil yan lang ang walang pasok sa trabaho. Hanggang Saturday, may pasok. Sunday na lang ang pahinga. Ano? Kung maaari lang, linggo, sa bahay na lamang tayo. Pero, you deny yourself the comfort of your houses. Ano? Para pagbigyan ang gusto ng sarili mo na magpahinga. Bakit? Because Sunday is Lord's Day. So you need to deny yourself that thing. Itaki mo sa sarili mo yan. Huwag mong pagbibigyan. And then, buhatin mo yung cross mo. Ano yung cross? The burden. The burden ng pagiging disipulo. Alam niyo po ba, na hindi tayo ginawang Kristiyano ng Diyos, para lang sa puro blessing. It tells us in Philippians 1:29, it is given to us not only to believe, but also to suffer.
Hindi lamang tayo ginawang Kristiyano para ma-enjoy ang kaligtasan, kundi kasabay ang mga blessings natin na spiritual. Meron din po tayo mga bubuhating mga kabigatan. We need also to suffer for the sake of our Lord Jesus Christ. Paminsan-minsan tayo may nape-persecute dahil sa ating paniniwala. Mape-persecute tayo dahil sa ating paninindigan. Minsan, merong mga privileges na mawawala sa atin dahil sa ating paninindigan. Ano? Marami sa atin na kung hindi lamang sa kanilang paninindigan, mas well off sana ang kanilang financial life, ang kanilang financial status. Pero dahil sa conflict sa kanilang paniniwala, they deny that sa kanilang sarili. Ano? So that's another form of suffering for Christ. So it is given for us not only to believe, but also to suffer for His sake. So, ang ating contention, mga kapatid, is not only against the world, but also against our own selves. May mga time na gusto natin magpahinga, gusto natin live up, pero mga kapatid, wala tayong doksonin. Dahil ang pagmilipod natin, ang termination yan, hanggang sa pagbabalik ng Panginoon lamang. No? Walahong terminus ang ating paglilingkod sa Diyos dito sa lupa. Ang katapusan lamang niya ay kapag nagbalik ng Panginoon kung tayo po ay nangatay. Pero yung, sige, hanggang 60 lang ako magsaserve. And after 60, pag sarili ko na yan, akin na lahat yan. Lord, hanggang 60 lang ako ha. Pero beyond 60, akin na yan ha. Pwede mo na akong hindi maglilingkod sa iyo, hindi mo pwede ako. Wala akong katapusan pag ko sa Panginoon. Okay? Now, let's talk about the conquerors. Sa conflict, meron enemy, ano? At sino ko yung mga players dito? The conquerors. Who are the conquerors? The conquerors are destined as are the people who are born again. Whosoever is born of God overcometh the world. So, sino po lamang ang pwedeng maging mga conqueror? The believers only. Why? Dahil believers lamang ang mag-engage sa battle. Only the believers will engage in the battle, and only the believers will take the challenge. Bakit, mga kapatid? Ang unbeliever, wala naman silang laban na gagawin. Bakit? Bakit walang laban na gagawin ng unbeliever? They are on the side of the enemy. So wala silang struggle. Pero tutuusin, mga kapatid, mas masarap ang kalagayan ng mga unbelievers. Tutuusin lang, mas masarap ang kanilang kalagayan compared to Christians. Dahil wala silang mga ibang consideration. Wala silang iniisip. Kung meron silang gagawin na nila. Hindi na nila iniisip kung ang kalooban ng Diyos. Hindi nila iniisip yun. Wala silang pinakonsider. Kung ano yung gusto nilang gawin, gagawin na lang nila yun. They have no conflict. Sinasabi ko na kanina na the war between the sinful nature and the new nature, wala sila nun. The only thing that they have is the sinful nature. Ano? Wala silang conflict. Walang struggle sa mind. Walang struggle sa soul. So, sino po lang ang malalaban? Christians. Why? Because they are born again at meron silang new nature. At yung new nature na yan, the new principle within, ano? The new nature or the new principle, yan ang makikiligma sa mundong ito, sa sistema ng mundo. Yan ang makikiligma sa kaaway, sa kagustuhan ng demonyo. Yan din po makikiligma mismo sa kanilang sarili. Kayo po ba satisfied sa mga ginagawa ninyo sa araw-araw? Sa pag-ugali natin sa ginagawa, mga actuations natin? Di ba there are times na sometimes we even hate our own selves? Ba't ko ba natuwa kasi? Ba't ba nasabi ko kayo? Ano? And you hate yourself for that. Di ba? And supposed to be, you have denied yourself that. Sana i-deny mo na lang sa sarili mo. And yet, pinagbigyan mo. So ngayon, magkakaroon ka ng guilty feelings, magkakaroon ka ng guilty conscience. Ano? So nahihirapan ka ngayon. Okay? So believers are born to conquer. He has the royal and ruling nature given by the Spirit at regeneration. Ano? Ang mga born again, sila lamang po yung nature o may nature na makikipagtunggali
at makikipag-contest sa mundong ito. Imagine po natin kung meron isang ilog at umaagos ang ilog na yan. Sino lang ang pwedeng sumalungat yan? Sa taas-agos ang ilog. Yung buhay. Correct? Yung buhay na isda, yan lamang ang makakapos dyan. Pero kung patay ang isda, kapatid, walang ka-effort yan. Alam na natin kung saan direksyon niya. Saan direksyon ng isda patay? Hindi ko saan ang direksyon ng agos. Kung high tide, pabalik. Pag low tide na, pabalik naman sa dagat, patay siya. Pero sino po nakakakontra dyan? Mga buhay na isda. Alam niyo ba sa lahat ng isda, pinakamalakas na kumontra sa agos? Kahit sa Waterfalls, kaya nila lumangoy. Okay, mga salmon. Kaya kumontra niya, kaya umakyat yan sa Waterfalls. Gaano katalino ang Diyos at gaano kagaling ang Diyos, ano? Yung mga salmon na yan, kung saan sila pinanganak, after a year or after a period in their life, ano? Alam nila kung saan sila pinanganak. Kahit naikot na nila ang buong mundo. Kahit naikot na nila ang buong mundo. Alis sila na, malilit pa sila. Mga similya pa lang sila, alis sila sa ilog na yan. Pagpapadala sila sa ocean, iikot sila sa mundo. Pagbalik nila, ready for breathing na sila. May nasasabi sa katawan na nila na kailangan nila bumalik sa pinanggalingan nila para manganak. Ano? Lalabanan nila yung agos para makarating doon. At mangingitlog sila. At mangangamatay sila. At pag nangamatay sila, yung katawan nila magugulong. Yun ang magiging pagkain ng nila mga civilians. And that's the beginning of another batch naman right of the Sapang. Ano? Pero pinupunto ko ron yung talino ng Diyos, ano, na binigay sa mga isda. Walang isa, pero na-tetrace nila, na-pinpoint nila kung saan sila nanggaling, kahit naikot ang nilang mundo. Ano? At kahit nilang sumulong at meron silang buhay. So, ang mensahe sa atin dito, mga kapatid, Kristyano lamang ang pwedeng sumalungat at makipaglaban. Saan tayo binigyan ng buhay. Tayo nakakaunawa na ito mali. Ito hindi kalooban ng Diyos, ito kalooban ng Diyos. Kaya tayo lamang kung pwedeng sumalig sa sistema ng mundo. Tayo pwedeng sumalig sa away. Tayo pwedeng sumalig kahit sa ating sarili. Na meron mga bagay-bagay na hindi natin nagugustuhan sa ating sarili. Tayo lamang po meron ganyan prinsipyo. Kaya sinong binabanggit dito ng conquerors? Believers only. Mga mananampalataya lamang na meron new nature, ano? Meron principle na binigay sa kanila who can challenge and fight in this conflict. So in our conflict, we will often meet with many enemies. Sin, custom, error, heresy. Ano? Pero mga kapatid, ang maganda niya, salamat na ito, garantisado ang victory. Yan ang masarap, no? Yung alam mong mag-gera, pero alam mo na magiging outcome. At ang outcome, victorious. Di ba matagal lang tapos ang laban? Bakit? Finish na nga eh. In the past tense na eh. It is finished. The battle is over. Meron na niyang kabitin. It is finished. Ngayon, yung po mga conflict na na-experience natin ngayon, yan po yung mga, kumbaga sa gera, ganun pa mga pockets of resistance. Pero yung kabuuan ng war, tapos na. Kaya meron mga sinasabi na we may lose some battles, but what's important is we will win the war. It's alright to lose some battles, what's important is we will win the war. Yung kabuunan ng labanan, tayo panalo. So, dahil napatay ng Panginoon sa krus ng Kalbaryo, pagkagal na po tayo ng mga victorious. Lahat ng ating kasalanan, bayad na. Ano man ang ating gawin, masama o mabuti, lahat yan pinagbayaran ng Panginoon. Ano? Hindi naman po yan pangpalakas ng loob natin para pwede ka nang gumawa ng kasalanan. Yan ho'y, lang sa atin, encouragement, ano? Na hindi tayo ma-disillusion sa mga kasalanan natin. Hindi tayo ma-depress sa mga kasalanan natin. Dahil lahat ng ating kasalanan, whether past, present, and future, all are paid in full by the blood of the Lord Jesus. Amen. Walang kasalanan na pwedeng magdupo sa iyo. Walang pwedeng pang kasalanan pwedeng mong magawa na makapag-aalis sa pagmamahal ng Diyos na nasa iyo sa pamamagitan ng Panginoon. Walang makakalis niya. Kaya sabi ni Paul, who can separate us from the love of God? Walang makakakal niya. Kahit kasalanan, hindi kaya tanggalin ang kasalanan. Kaya pag ganyan ang kalagayan mo, we are more than conquerors. Hindi
Hindi ka lang conqueror, you are more than conqueror. Sino po yung mga alam niyo mga conqueror sa mundo ito? Napoleon Bonaparte was a conqueror. Alexander the Great was a conqueror. Genghis Khan was a conqueror. Pero tanong ako, di talaga ba sila conqueror? No! Because they are the people who are conquered by the devil. Sila ang na-conquer, nag-away. Naging instrumento sila nag-away, naging kasangkapan sila, naging alipin sila ni Satanas. They will massacre people, they will rape people, they will kill people, they will plunder, they will burn bodies, burn villages. Ano yan? Gawain ng kaaway yan. Who was the murderer? Who was the liar? It was Satan. He was a liar and a murderer from the beginning. Kaya mga conqueror na yan, hindi talaga sila conqueror. Sila yung mga conquered na mga naging slaves ni Satanas. Pero sino po mga kaya magtagumpay kay Satanas? Tayo. Ano? Sabi ni Paul sa Book of Romans, in a short time, we will trample the serpent in our feet. Pagdating ng Panginoon, pag resurrect po tayo mga kapatid, bibirakan natin ang ahas sa kanyang puso. Tayo mga Kristiyano. No? So, victory is sure because of the death of our Lord Jesus Christ and because of faith that is in us. Pero hindi nakakulugan mga kapatid na sure ng ating victory, wala na tayong gagawin tapos na pala ang war. Wala na tayong gagawin, that's hyper-Calvinism. Hyper-Calvinism yan. Hindi ko victorious tayo tapos ng laban, wala ka nang gagawin. Meron pa rin po tayong gagawin. Ano? Ang sabi sa atin ng Panginoon, occupy till I come. So hanggang hindi siya nagbabalik, walang tigil ang ating involvement sa pangangaral, pag-spread ng salita ng Diyos. Sa lahat ng pagkakataon, oportunidad, ay pagkakaloon ng Diyos, we will try to preach Christ. And there's no letting up. Wala akong pagtigil sa gawain niya hanggang hindi ka namamatay at hindi pa nagbabalik ang Panginoon Jesus. Wala tayong karapatang magretiro. Wala tayong karapatang sumuko at umayaw sa labanan. Do not have the luxury. Dahil ang bilit sa atin ng Panginoon, occupy till. So, ma-disable ka na, meron ka pa rin magagawa. Kahit disable ka na. Kasi, meron mga na-disable, mga pensioner naman niya. So, you can still contribute financially to the cause of spreading the gospel of Christ. Pero lahat tayo dapat involved. Dapat tayo meron involvement sa pag-spread ng salita ng Panginoon. Do not just leave it to the workers, to the pastors, to the Sunday school teachers. Lahat tayo mga kapatid, it is our duty to spread the word of our Lord Jesus Christ. Hindi lang po tayo mga bench sitter, hindi lang tayo mga bangko, hindi lang tayo mga bangko sa basketball na nakaupo lang, mapainit lang, hindi ho. Lahat po tayo may gagampanan. No? Kung nahiya ka mag-share, meron tracks dyan, mag-distribute ka ng tracks. Kung nakiti ka na, putol pa kamay mo, pero may pension ka, magambag ka para sa mga umahayo. Manalangin ka para sa mga umahayo. Pero hindi mo pwede, wala kang participation sa gawain niya. Dahil yan ang rason na dinagdagan ng Diyos sa Iglesia. Dahil ang instrumento ng Diyos para ma-expand ang kanyang kingdom is the church. Kaya niya tinatawag ang kanyang Iglesia para expand ang kanyang kingdom. Ang full manifestation niya will be at the millennium. Pero wala pa yun. Until then, no? Tayo po mag-expand ang kanyang kingdom through the preaching of the gospel. So, tayo po ay meron gagawin, no? Hindi ko nangangulugan na tayo ay mapagtagumpay na. Wala na tayong gagawin. We engage in the warfare for as long as we live. No? And what will be our key to victory? The death of the Lord Jesus Christ and the faith na pinagkaloob po sa atin. So, what is faith? Faith is confidence. At the same time, faith is also an active force. No? Pero po itong visa, may power po ito. Alam niyo po ba, kapatid, na kung anong paniniwala mo, you will act according to what you believe. Meron pong connection ng ating action sa ating belief. Hindi niyo po yung mga
yung mga communist. Bakit mahirap na mapigil ang insurgency? Bakit mahirap mapigil ang yung natin, yung communist insurgency sa Pilipinas? More than 30 years na yan. Wala nang kasi, hindi na communist Pilipinas, pero pa rin insurgency. Alam niyo kung nasaan ang kalakasan ng komunista sa Pilipinas? Nicol yata, Nicol Rio. Pag pumupunta ako dyan, one time, o conference kami sa bulan sa Sugon, they will go fight sa dadaanan. Nasa radio si Jordan Strabino. Re-report yun. Dadaanan namin dito, ang mga pinagdaanan ng mga NPA, yung mga sunod-sunod pa rito. Pagka-campaign ng mga politicians, ano gagawin nila para makapag-campaign sa bagay-bagay? Hindi pa yun ng permiso. Ano tawag ng clearance? Hindi pa ng clearance sa NPA, yung mga politicians. Pero may kapalit yan. Diba? May kapalit yan. O paano yan? Ngayon, nanalo ka. Nangampay na kayo sa bahay namin. Ayun pangako mo. Sabi mo, bibigyan mo ng armas. Diba? Bisa may ganun din. Bibigyan mo ng armas. Ang magagaling ang armas. Yung mismo sabi. Ano? Bakit mahirap mapatay ang insurgency, mga kapatid? Because it is an ideology. From the word idea. Mahirap mapatay ang idea, mga kapatid. Mahirap patayin yan. At mamatay na yung mga puno niya. Hanggat may umahawak sa ganung paniniwala, magtutuloy-tuloy yan. Mahirap mong mapigil yan. At kung anong belief mo, your belief will dictate your action. Huwag ka nagkakaganyan. Kasi ito maniniwala ko eh. Pag ganyan ang behavior mo, kasi hindi maniniwala ko eh. Pag ganyan na lang kayo sa pagsimba, pag ganyan na lang kayo kasigasig, yan ang paniniwala ko sa pagsimba eh. Ganyan ang paniniwala ko eh. Baka naman sumobra na kayo sa langit. Yan na ganyan. Baka lumampas na kayo sa langit. May umaga na kayo. May hapon pa. May Miyerkules pa. May Sabado pa. May practice pa. Baka naman lumampas na kayo sa langit. Diba? Pero bakit ganun tayo kasi sa ginagawa natin? Again, kasi yun ang paniniwala. Kaya nakalaman natin. According to your belief, you will act accordingly. Kung anong paniniwala mo, yun ang action mo. So, meron connection niya. Okay? So, we have that instrument that the Lord has given us, the faith called faith. Yan po pinagkaloob sa atin ng Panginoon. At ino-nurture po natin yung pananampalataya. No? And in any conflict, mga kapatid, meron din pong ending ang conflict, di ba? Kailan po ang end ng ating conflict? When is the end of the conflict? Rapture? Resurrection? Kawanti pa yan. Tugin bago? Meron pa yan. Meron pa kasunod yan. Because the last enemy that shall be conquered is, sino po ang last enemy? 1 Corinthians chapter 15, verse 27. The last enemy that shall be conquered is death itself. Gaano katapang ang death? Katapang ang kamatayan. Kaya 6,000 taon na tayong piniraman ng kamatayan. Marami nang nawasak katahanan, nawasak ang pangarap, nawasak ang mga ambisyon, nasirang mga relasyon, nasirang buhay dahil sa kamatayan. Mga magulang na inagaw ni kamatayan sa kanilang mga anak, o mga anak na inagaw ng kamatayan sa kanilang magulang, o mga asawa na pinag-iwalay ng kamatayan, pamilya na nasira dahil sa kamatayan. Mga damdaming giba-giba, broken-hearted ng mga tao dahil sa kamatayan. Pero walang makapigil sa kanya. 6,000 taon na. Sabi mo, kahit doktor,
Hindi pwedeng awatin ng kamatayan. Hindi kaya pigilin ng kamatayan. Kahit ang Panginoon nakaranas sa kamatayan. Kaya ano matindi ang kamatayan? Pero mga kapatid, victory is ours. Dahil dating po panahon, ang kamatayan nyo ay i-eradicate na ng Panginoon. Dahil sa langit, no more sorrow, no more pain, no more crying, no more sickness, and no more death. Wala nang kamatayan sa langit. Diyan, ang full end, yan po ang lubos na katapusan ng ating conflict. Pag wala na yung kamatayan, eradicate mo po ang kamatayan. Okay? Ngayon sa labanan, meron pong karoon, no? Meron katapusan ng gera. Pero, meron din talunan. Sino yung talunan? Okay, balik na rin natin. Sino ba yung conqueror? The conqueror are the believers. Who are the losers? The unbelievers. Kawawa naman sila. Alexander the Great was not a conqueror. He was conquered by Satan. Napoleon Bonaparte was not a conqueror. He was also conquered and became a slave of Satan. Naging kasangkatan ng Satan. Hitler, ganun din. Ano? So, sino po ang mga sure losers sa labanan? Ano? These are the unbelievers. Sila po yung kawawa. Sila yung talo. Bakit, mga kapatid? Kahit nakamtan nila ang buong mundo. Kung sila po yung unbeliever, they gain zero. It is zero. Diba? Mark 8:36. What shall it profit a man if he gain the whole world but he loses the world? Ano ang mensahe ng Diyos, mga kapatid? Kahit napakayaman mo sa mundong ito, kung di ka saved, that is nothing. Pero kung napakahirap mo naman, pero kahit mahirap ka, Kristiyano ka, that is everything. Di ba? Amen to that? Na kahit na mahirap tayo, pero ang nasa rin naman, ang pinakamalaking pagpapala, at yan ang pagpapala na mas mahalaga pa sa mundo ito. Hindi kayang bilhin yan ng mundo. Di ba? Mark 8:36. If you will lose your soul, you did not profit anything kahit na nag-gain mo buong mundo. Ibig sabihin, mas mataas ang value ng kaligtasan ng kaluluwa mo kaysa value ng mundo ito. Kaya kung ligtas ka, ay meron ka ng pagpapala na mas mahigit pa sa yaman ng buong mundo ito. Kahit na fake ang ating mga alahas, okay lang yun. Ang importante, genuine ang iyong kaligtasan. Ano? Kahit di tayo marangya sa ating pamumuhay, okay lang, basta pagdating sa kabilang buhay, para naman tayo si Lazarus na dinala sa paraiso. Ano? That is everything. Pero kung di ka naman ligtas, you have everything in life that you could ask for, pero hindi ka saved, you are nothing. Ano? That is nothing. That is zero. Okay? At saan napupunta ang mga losers? Revelation 21:8. Doon ang kanilang portion. But the fearful and unbelieving, they are the unbelievers, the unbelieving, and the murderers, and the whoremongers, and sorcerers, and idolaters, and all liars shall have their part in the lake which burneth with fire and brimstone, which is the second death. So in a conflict, there are always winners, and there are also losers. If you are a believer in Christ, you are a sure winner no matter what. Kahit ano pang kainatan ng buhay mo sa lupa, you are a sure winner. Pero hindi ka naman believer, hindi ka naman Kristiyano, kahit na anong narating mo sa buhay dito sa mundo, that is nothing, that is it. You are a loser. Why? Meron kasabihan, all is well, that ends well. All is well, that ends well. Tanong, saan ka nag-end? Saan ka magtatapos? Saan nag-ending ang iyong buhay? Sa langit o sa impyerno? Kung sa langit ka nag-ending, yan ang well. Pero kung sa impyerno, hindi ka well sa kalagayan mo kayo.
Dahil pinag-usapan dyan, kung saan nagtapos. Sa boxing, pinag-usapan ba dyan kung sino yung maraming suntok na nagawa? Di ba pinag-usapan dyan kung sino yung ginanakaw? Diba? Kahit ba ilang suntok pa sa'yo eh. Eh kung sa dulo naman, nanakaw mo yung kalaban eh. Diba? Doon pa rin ang winner. Ganun din. Okay lang, kung suntok muna tayo ngayon. Bugbog muna tayo ngayon. Ganun naman ang bitter. Pamilin ko na. Maraming bugbog sarado muna yung ila. Pero saan ang tatapos, di ba? Sa ending, sino parang ni Babagi? Yung ila. Mga believer. Tayo yun. Kaya, pagbubog muna tayo ngayon, okay lang yun. Paapi muna tayo. Api-apihin muna tayo ngayon. Abusuhin muna tayo ngayon, okay lang yun. Sa millennium, tayo naman bubugbog. Hindi ba? Gano'n lang. Tayo naman po ang anak. Kaya tayo po ang magiging mga leaders sa millennium. We will reign with Christ for 1,000 years and we will even rule angels. Tayo may mag-uutos sa mga anghel para tulungan tayo mamundo sa mundong ito. And that will be good. Amen? And may mabuti para sa atin. Magandang katatayuan na. So okay lang ang ating status naman. Kahit tumayo, kahit magpapos ang ating langit. Kaya tayo, kabilang Diyos at mabaging Ama, salamat po sa